So, hello class, long time no see sa akon sa inyo. Wala na ko ka ano no, sorry git ga ngayo gid ko sa inyo pasensya if pila ka weeks, 2 weeks from distribution sang module. Last week wala gid ko ka klase sa inyo and sa week nga nag-distribute sang module wala man ko ka klase kay actually uh, this is due to additional loading sa akon nga status sa eskwelahan kay I was I was the new accountant sang school. So there is may transition bala sang before no days before sang distribution sang module. I was told sang bag-o subong nga VP Finance si Ma'am Albaida if kabalo ka mo sina nga vacant ang accountant. So moto ginpa-apply ko kay wala sila kwaon nga bag-o. So kag need man sang help man sang eskwelahan. So moto class nag ano do ako ang ginano nga accountant sa school. So transition. So moto ang internal matters muna to ginpang kayo muna. So I cannot disclose everything man. But for you to know nga muna nga awal ako ka klase kay mo nga akong guilt man sa inyo nga way nagit ko yung ka klase kiti. Damo mo pagpungko ko reporting sa board sa kagapon nag-report man ko reporting ko ka presentation sa ila no about sa kung anong kakalatabo sa school kag kadamo sang reports nga ginapaobra, kadamo sang ginatupag sa eskwelahan and knowing I have another full-time job nga hindi saya related sa fellowship which is outside to ya nga akon nga obra. So muna class now to explain to you nga do nayawa naman ko kay medyo naka-adjust na ko ng midterms ang loading ko sa eskwela sa ano ni sa subjects no kadamo sang amo to wala ako sa inyo nga I'm a part-time teacher man sa eskwelahan so since kulang ang teacher so I was given a full-time load so wala na class ang akong explanation sa inyo hope you understand and tinguhaan ko ni nga ma-explain tanan sa inyo ang ara sa module no don't worry if ano lang na-explain ko mo man na ipagwa ko sa exam kag ang ginapagwa ko sa exam ara man lang sa module so mo nga explain ko sa inyo hopefully tani matapos no tani matapos tani wala da na reporting sa weekend kay para weekend ko maklase kaya ang ako schedule is aga sa eskwelahan ko hapon ya direct sa balay kay home base ako nubra no work from home kay ano man mo hindi man ko to ka kadto sa gwa sa outside the Philippines so dito ya naka base ang akon nga obra nga isa so mo naman to nagsugot man sila mo na ma'am nga explain ko man ma'am nga ako kay prangkaon prangka na lang ko ma'am if ako hindi ko ya ka 8 hours a day sa eskwelahan kay alas 2 ya ma-start na duty ko sa isa ko work so okay lang man ko no kay mo na ma-work lang ko from 8 to 1 PM sa eskwelahan then pagka alas 2 papuli ko dire ko maubra until 11 PM then the whole Saturday maubra ko ya para ano as accountant no nga job no to compensate sa mga kulang ko nga hours sa no take kabalo man ng HR so they are aware man so mo na ang titin ko insert ang akon klase no Sunday so subong Sunday gin-record ko ni sa and I have 7 subjects nga klase no almost 2 videos each ang akon nobrahon no mga 14 ka video brown ta subong so and hindi ta na memo subong ya na kung ano lang malabutan na igoon ta na if anyway sa iban ko nga subjects na padalman ko naman sa aton di do mo ni siya ang term nga do bugat-bugat man tani pero pa mag anon ta class kay
No, kung anong natudlo sa inyo mo lang na ang ipagwata sa exam kay it would be unfair man sa part yung naghatag lang ko module ginpabasa ko lang kamo no wala explanation since accounting pa naman no. So anyway, to start, our first topic is about the books of accounts. So ang sang previous, ang last topic ta is types of major accounts. That would be the asset, ano ang makita mo sa assets, no? What are the accounts nga included sa aton assets? What are the accounts or items that are included in our liabilities? And what are those that are included in our equity account? But na isa ta ka topic nga na miss, that would be the chart of accounts. So I'll have to share with you no sa internet kunin ni siya kulas ginkuha kay iyawan ko pangita kun dito ang file ko sa ang ginkuhaan kun iblas ang source. Actually this is a book nga the principles of accounting nga raman sa library. So ang aton nga chart of accounts, chart of accounts is a listing of the names of the accounts that a company has identified and made available for recording transactions in its general ledger. So, credits tanaw sa accounting coach nga ginkuhaan ko ng this is the website if you want to kung gusto niyo ba lang tawon liwat no kung hindi man klaro sa inyo ang presentation ko subong sa video no sa YouTube. So pwede niyo ni siya ma-search no chart of accounts, search niyo lang sa Google, then choose the accounting coach nga website. So amo ni siya ang chart of accounts, amo ni sa ang mga accounts nga gingamit sa isa ka company no. So listing ni siya mga list sa sang accounts ang ginapanggamit sa isa ka company no. Kay every company has its own distinct chart of accounts kay but they are common sa morning aspect no. Of course they must have a balance sheet accounts and income statement accounts no. So a company has the flexibility to tailor its chart of accounts to best suit its needs, including adding accounts as needed. So within the chart of accounts, you will find the accounts that are typically listed in the following order. So you have balance sheet accounts, you have your assets, liabilities, and owners equity account. So sa assets ni no for a particular business, sa assets may mga accounts pag gina sila under sa assets na ginapanggamit for that particular business. They have accounts under liabilities na ginagamit na nila and the owners or stockholders equity. So may mga accounts man na dira. And of course, they have income statement accounts, no? You have accounts under operating revenues, operating expenses, non-operating revenues and gains, and non-operating expenses and losses. So a company's organization chart can serve as the outline of its accounting chart of accounts. Ano niya ginahambal? Okay, so example, no, sa isa ka business, no, they have current assets. Amo na siya ang account code. Yeah, actually class M not particular with this. No, basta makita nyo lang sa isa ka business, may current assets nga, di ba, classification. So under sa current assets ang ginagamit niya nga mga chart of accounts is amo ni that the cash regular checking, cash payroll checking, petty cash fund, accounts receivable, and so on. That would be under the current assets. Then for the PPE, these are the accounts na ginagamit sa isa ka company, no? For example, no, PPE mo to siya class ang sa previous nga topic, no, if you remember, under sa PPE ta may land, buildings, equipment, vehicles. No, these are our assets that are being used in our operations nga lawig iya nga useful life. Okay? So ang iya nga ang gamit ta sa sini nga mga assets is more than 1 year. Otherwise, if those ginbakal ta, gingamit ta lang within the year, that would be considered as expense, no? So we have here current liabilities, the notes payable, no, credit line number 1, ang munang ginapanghatag credit line if you are familiar, no, ang bangko ga provide sa aton mga credit line, no, based on our credit limit, no. So kung hindi kung hindi niyo gid maintindihan no akong ginawa ka no, notes payable balayran. No, balayran sa bangko, notes payable or even sa mga suppliers ta nga we are gahimo ta promissory note.
no? Para mangutang. So that would be notes payable. If wala promissory note, accounts payable na siya. Okay? So wages payable, maning sweldo ta sa empleyado, interest payable, unearned revenues, amo ni siya di ba ang mga revenues nga nabaton in cash pero kinanglan ta pa perform ang ang aton nga services no para sa aton mga customers no in order to for it to be earned no for the year. So we have long-term liabilities. These are the accounts under long-term liabilities nga ginagamit, stockholder equities, then the operating revenue, sales, no, for the cost of goods sold, and so on. So muna sa class ang mga chart of accounts na no in short, those are the accounts nga ginagamit sang company sa ilang business. So every time maghimo sila entries no journal entries amo na ang ilang nga ginagamit. So if if computerized no may system na sila accounting system, if you have heard about QuickBooks, SAP na mga accounting system na sila dira na ginapang encode ang mga chart of accounts. Okay? Kag mga codes, ang mga codes ni na gagamit na codes. But for purposes nga mapasimplify ta mo lang ni aton nga kinahanglan man balon. Kabalo nga importante makilala ta chart of accounts. Okay? So I have to share again our module. So we're done with chart of accounts. Then let's go to the books of accounts. Books of accounts. So these are the two types of journal: the general journal and the special journal. So the one major classification or one major example of our books of account is the general journal. Ano na siyang general journal? So the general journal is the most basic journal. So typically, a general journal has spaces for dates, account titles and explanations, references, and two-column accounts. Sa general journal, no, to simplify, diri taga-record sa aton nga mga transactions. Diri ta naga-debit and credit. So every time in transaction nga nagakatabo sa isa ka business, sa general journal ta na gina-record. Okay? So the journal makes several significant contributions to the recording process. No, it discloses in one place the complete effects of transaction. Why complete effect? There is a amo to siya hambal nga double entry system. Diri ta na di siya gina-apply. No? Kay diri sa general journal, diri ta naga-debit and diri ta naga-credit. So may duwa ka accounts nga kaapektuhan no when we record in the general journal. So that is why amo na siya ginahambal nga gina-disclose sa general journal ang effect sang transaction sa business no. Then it provides a chronological record of transactions. So every time may nagakatabo nga transaction sa isa ka business, nag-record kita sa general journal. So that is why nga ang pag-record tada is in chronological manner. No, wala ta nag-record nga after 1 week i-record ta pa ni kabilugan. So your transactions from Monday to Friday, ina-record mo for example in Saturday, or Friday afternoon. So hindi na siya class PD. So sa general journal, we record transactions when it takes effect. No? Kung nagbakal ka equipment, for example, Monday mo man na siya i-record. No? Then if may nabili ka account Tuesday mo na siya i-record. So hindi pwede nga ang Tuesday mo nga transaction, i-record mo siya sa Friday pa. No? So dapat pasunod na sa. Then next, it helps to prevent or locate errors because the debit and credit amounts for each entry can be easily compared. So sa general journal, when you record your debits and credits, it must be equal. Equal si debit and equal si credit. No? Okay, so sa general journal mo man makita, no? Example, there is wala ka na record, so mo na siya makita mo na da, or may na double ka nga record, makita mo na da. So we have here the journalizing process. The entering transaction data in the journal is known as journalizing. So when you record your transactions in the general journal, it is called journalizing. So companies make separate journal entries for each transaction. So we have here the date of transaction is of the transaction which is entered in the date column. So ang aray class, this is only a nag-move.
So example lang ni siya, simplified lang ni siya nga gi-provide sa book. Actually, ang may ara kita sina paper nga ginagamit that if you are familiar, ang columnar pad na blank color yellow, kag convert ko na siya sa Excel. Wait, I'm gonna share it. Javier, wala ko pa ganin na siya. So, mo ni sa class ang itsura, no? If you are familiar with this, if nakakita na ni kamo, if there, kag may ara man siya puti man, color puti. Usually, ang itsura is kung puti, it's the columnar book. May-ari ko na di class lang. Excuse me, kuhaan ko lang. Okay. So, may-ari ko ni kay may pending ko nga business nga for registration kag hindi ko na siya i-continue. So, malisin siya. Ano pa ko to i-terminate ko pa na to sa sa City Hall. So, amo na yung itsura, no? Nabakal ko ni is 1, 2, no. 12 columns. So, amo ni siya, basta amo ni siya itsura. Okay. So, kung i-columnar pad na siya, nga yellow, na nga ginasipat, ano na, pwede mo lang bala magising, ito may color red na siya sa punta na, amo ni siyang itsura. Yeah. Okay, ang ginahambal ya to, class, kung kitaon sa inyo, tani kitaon lang. So, ano to hambal ya? The date of the transaction which is entered in the date column. So, diin di ang date column. No? So, ang data is, ari dire. Wala ko siya na merge. Wait, ari siya. So, date. Okay. Muna. So, date. So, example, ano subong gani? November, forgot the date. Example 14. 14 subong. No, it's 15. Okay. November 15. So, muna sa class. Dita gina-record. Then, example, ano na di dayon? Okay. Okay. For example, November 15, ang transaction ta is we purchase, nag-invest kita sa business, no? Example, sino ba? Kay Ornias nga ano nga kay Ornias nga business. For example, iya business would be ano gusto mo businessman? Merchandising. Okay. So, may merchandising business si Ornias, butang ta it's a grocery store, no? Like Mercedes Mart. Muna siya. So, nag-invest siya sa iya nga business 1 million. So, debit cash. Oops. Debit. Why? Okay, debit cash and credit Ornias class ano ni ha ng ano gani ni? Example lang ni ha muna sa itsura ya. Pila? 1 million pesos. So, debit 1 million and credit 1 million. Okay. So, muna sa iya itsura. No? So, debit kita cash, credit Ornias capital 1 million. So, amo na siyang mag-record sa aton nga general journal. Then, butang tabi November 16. Okay, November 16, nag-utang siya, multi-cab, no? Multi-cab, kaya mo na siya ang gamiton niya kung mangumpra sa, no? Or ano man. Basta multi-cab, bakal siya multi-cab. So, nagbakal siya multi-cab, but it's on account. So, nangutang siya. So, equipment, debit equipment, and credit accounts, payable. Ito wala man sa kuno naghimo promissory note. So pila biya gin bakal worth 250. Okay? 250. Gamay lang ni class nga grocery store ha. Wait, may nalimtan ko. Sorry. Ano ni gani? Ano siya?
may description kita. Invest 1 million in business. Okay. So muna description hambalya nga every transaction mabutang kita description no para for easy man sa aton mag-trace. Diriya purchase equipment on account. Okay. So muna sa class and so on if kung anong mga nagakalatabong at transaction sa business ni Mr. Ornias. So muna ang hambalya so Okay. So, Monicla, so baliktad eh. Wait. New share. Kita nag-share. Kaso nakita nyo ha. Okay. Dito sa gadget sa computer. Mapatudlo ko be, char. Sama na, no? To illustrate recording of transactions in the general journal that assist the following transactions. Ang niyang balya. Kasi, number 1, si Ben mabait ko, no, is nagpatukod siya business. So, nag-invest siya 500,000. So, maning itsura yan, no? Same man to sa atong nga ginimo. No? If in case kung mag-record kamo ya ka usually sa isa ka business hindi niya mong itsura sa general journal sa diin sila gasulat sa dito sa yellow pad to yellow nga columnar pad. So amo man eh. So nagbakal siya kitchen appliances for cash, debit credit, then may sales siya for the day of 20,000 na siya i-recording. Okay, so there are also accounts nga compounded. So when we speak of compound entry, hindi magid siya nga ang aton nga journal entries, isa lang ka debit and isa ka credit. Usually kung compound entry, sa isa kang transaction, though sa example sa isa ka example B nagbakal B sino butang ta si Mr. Ornias equipment. Ginbakal ya, nag-down siya cash, then ang bilin is kinutang. No? So, share ko to liwat. So, muni, nagbakal siya, equipment. Then, ang November 17, nagbakal siya anong ginpamakalya. Butang ta equipment no, disregard ta ni B. Butang ta liwaton ta ne. Okay, liwaton ta na lang. So, si Mr. Ornias, di ba may business? So, nagbakal siya kuno equipment worth 250,000 pero ang tunga bayaran niya cash then ang tunga ginutang niya. So ano aton entry? So usually sa amo sinang transaction we can make two journal entries. That would be debit equipment then credit cash. Ang amount sina is kung pila ang ginbayad ya butang ta 50%, 50-50. 50% ang cash then 50% ang aton nga ginutang. So if 250 ang price ang equipment that would be 125. Then amo na ma-journal entry kita sa cash then i-journal entry ta ang payable. Lantawon ta class nga pwede ta siya ma-compound entry. If isa-isa hunta that would be credit cash 125, then debit, then credit, debit equipment 125, then credit cash 125. No? Then, ang tunga ginutang niya ko no. So, same debit equipment, then credit, accounts payable, kay utang. So, 125. Ang ginahambal yada, compound entry, pwede ta ni ma-compound entry. Why? No, sa isa kang transaction, isa lang aton gin-debit, di ba? Equipment, nagbakal kita equipment, pero nagbayad ta cash and ginutang tang tunga. So, to make this a compound entry, para hindi na ta magsigi ka debit kasi man lang balang account,
So, diri tayo butang. Accounts payable. 125. Miss, hindi balance gani. Kaya ang total nga amount sa equipment is 250. See? Todo, balance siya. No? Ang equipment is 250, ang iyang nga price, nagbayad kita cash, na 25, then ang bilin is accounts payable. So, purchase equipment. Purchase of equipment. Okay na siya nga description. Okay? Sama na sa class ang compound entry. So, share Tollywood. Okay. Sama na sa. So, special journals. Ang special journals, some businesses encounter voluminous quantities of similar recurring transactions which may create congestion of this transaction recorded repeatedly in a single day. So, ginagamit ni siya ang special journals, no? If ang aton nga business entity record kita damo ba lang nga transactions, no? So, usually aton transactions would be receipts and disbursement. Usually ang aton transactions naga-effect sa aton nga cash, no? Kung kapila ta pala magbayad, kapila ta magbaton cash, no? Kay nagabaligya kita, kapila ta magbagwa cash, kay kapila man ta magbakal. So, hindi man na siya nga sige ta record kaya it's a waste of paper na siya class mag-amo sina. So, ang ginahimo is we use special journals. So, what are these special journals? So, we have these 4 examples of our special journals. We have cash receipts journal, we have cash disbursements journal, the sales journal, and the purchase journal. Kaya usually, amo ni siya class ang permi bala nagakatabo sa business ta, no? Nagabaton kita cash receipts, nagapagwa kita cash disbursements. May mga benta kita, so sa sales journal, then nagapamakal kita. So that would be purchase journal. So first is the cash receipts journal. Sa pangalan pa lang, so amo ni siya ang aton nga special journal in which diri ta gina-record ang mga receipts ta, no? So diri example amo ni cash receipts journal, we have the date, the description, then debit cash, then anong mga possible ta nga mga credit. So what are those transactions, no, nga naga-debit kita cash and kung anong mga ginapang credit ya. So muna di ang ginabutang ta, no? So wala na tabala na debit and credit, dogin dogin do padiretso na sa. So pero sini sa isabi ka adlaw may 20 ta ka transactions nga nagbaton kita cash. So ma-record ka man sa imo general journal, no? Receipts pa lang na sang cash, ma-record ka 20 ka general ng journal entries. So it's impractical, no? Kay cash pa lang na. May transactions ka pa nga nagpagwa ka kwarta, may transactions ka pa with regards to your sales, may transactions ka pa with regards to your purchases. So, ang paggamit sa aton general journal is impractical. So, that is why we are also using special journals if our transactions is voluminous. So, butang ta sa special journal, no? Butang ta ang data, kung ano na nga transaction, description, example, sale of merchandise. Okay, pilaan mo na baton? 100,000. Din so 100,000 cash debit. So ano ang effect ano ang i-credit based sa nature sa transaction. So since nga this is a receipt relating to our sales, so ga-credit kita sales kay nakabaton kita cash tungod nga may ginbaligya kita. Next, collection of receivables, no? Number 2, no? Same day, collection of receivables, butang ta sa description. Then debit cash, butang ta 100,000. Then since it's a collection of receivables, ma-affect sa sales? No. It's a collection of receivables, so nag-we credit accounts receivable, no?
Ano naman niya ang sundry? Ang sundry kiti hindi man tanan laba-laba na nakaron class nga aton nga ano tawag sini gani nga special journal if tanan nga mga ginpang credit ta ibutang tada. So that is why we have sundry account. Ang sundry account amo ni sa ang account nga gagmay ni siya pero gagmay ni bala ang amount nga related sa iya. So diri ta siya ginalamp sa sundry. No, basta describe ta lang ang ano lang tada mabutang lang ta brief description sina. So amo na sa class usually amo na siyang paggamit sa cash receipts journal. Sa cash disbursements naman niya, of course, suli naman. No? Seaman, date, description, then the check or voucher number, usually amo ni siya ang internal documents yung ginagamit sa business entity, no? Kung check disbursement na sa ano numbers ang cheque. So di na napagpadalmi kay ano importante ang are, no? So since cash disbursement nagapagawa kita cash, so cash lang gid ang credit ta, no? Ang mga transactions na di ginapang record ang common sa ila is we credit cash kay nag-cash disbursements. So as sa cash receipt journal kay ang common sito ya is nag-receive the cash. So debit cash. All the credits dire. Dito. Mo ni credit. Dire yan debit ta dire. Then we credit cash. No? Mo ni siya nag-debit sa accounts payable depende sa nature ng transaction. Debit ta salaries, no? Tama na sa and so on. Okay? So sales journal. So sa sales journal, date kung saan nasa nabaligya, ano kung saan nasa nag-take effect ka transaction, names ang customer mo, then the sales invoice. Ang sales invoice amo na sang imo nga resibo nga gina-issue sa ila, di ba may number ina. No, if it's legal kung kung nakaparegister ka sa BIR, may number na siya. Then sales. So why is it nga debit accounts receivable? I see. Okay. Sales journal. This is for mga ang sales ta nga wala ta nakabaton cash. Kay kung nakabaton ta cash dito sa gina-record sa cash receipts journal. Okay? So sa sales journal, credit transactions. Ari siya nakita ta. Credit transactions, kita ang ginutangan. So that is why nag-debit ta the accounts receivable, then we credit sales. Amo lang gid niya klase nga aton nga journal entry. We debit accounts receivable, then we credit sales. Amo lang ni sa class ang hara sa sales journal. So since kadamo sa aton bi customer, hindi ta na siya ma-record to sa general journal isa-isa. Debit sales, credit, debit, accounts receivable, credit sales, accounts receivable, credit sales. So pila na ka journal entry, pila na kapanid sa columnar pad ang maubos mo. So that is why we use the sales journal. Kay name na lang isang customer, then butang na lang tayo amount. Okay? So sa purchases amo man ang mga purchases ta nga ginutang ta. Otherwise kung ang mga purchases ta gin-made ta into cash dito ta na sa i-record sa cash disbursement journal. So diriya we record our purchases on account dire. Okay? So names ang ginutangan ta diri ta ibutang, the numbers ang sales invoice amo naman niya ang number sang resibo nga ginhatag sa aton. No halin sa supplier butang ta gina, no? In case nga mag-trace kita, hapos lang makita ang resibo. No, kung ano ni nga transaction or mag-audit, no? Nga wala ta naga-record sang mga purchases nga ano ni, wala ta naga-record sang purchases nga wala saya natabo pala. So naga-record lang ta pero wala ta kaliya so this is for internal purposes nga kinanglan tagit ibutang ang reference number or ang reference number sang aton nga mga supporting documents, no? Kinanglan tagina. Then debit purchases, credit accounts payable since ang related sa purchase journal is those purchases that we made on account. Okay? Excuse me. Then we have the ledger. Ang ledger class, amo ni siya ang T accounts. Okay? So for example,
We have here. Yari ko di. So, asset. Amo ni siya, T account. So, amo ni siya ang tawag is the general ledger. Amo na siya itsura, ya class, letter T. Pero sa module ta, hindi siya letter T. Pero letter T na sa. No? But to simplify, butang ta cash. Cash. So, kada account, may T account na siya. Kada account cash. So, this is asset. Butang ta din accounts receivable. Himuan mo gid na sa tanan-tanan. Pero, may ara naman na siya ya pareho sini. Amo man eh, pero ano, nang hindi man gid siya letter T. May nakita ko nga letter T gid yung itsura, pero usually ang sa dire to same man sa general journal, pero kada panit, kada page butang cash. Next page accounts receivable. So debit then credit. Amo na sa. Okay. Cash. So from the general journal, i-post ta na sa aton general ledger. I-post pa after journalizing, posting ang aton ginahimo. So paano ta mag-post? Example, duwa ka transaction, no? So diri sa November 15, di ba debit cash, credit or niyas capital. So i-post ta ni nga transaction sa aton nga general ledger. So nag-debit ta cash. So kadto ta sa cash, debit. Amo ni siya class, ang left side is debit, then the right side is credit. All T accounts amo na sa. So amo to ang iyang entry is debit cash, credit or yes capital. So nag-debit ta cash. Then butang ta dibi kay ano kung class mo, gin-organize ko na sa kay kalain kung kamix ka. So ang ini nga tab is asset, then diri nga tab is liability and equity. Okay. So, direta butang. Ornias Capital. Ano to? Credit. So, credit 1 million. Okay? So, na-post na. Pili ta mabutang 11/15. Okay, date. Dire 11/15. Para mabalaan tapos sino ang account ang nagaparisay. Okay, same sila date. Next is post na sa equipment, then cash and accounts payable. Debit equipment, lang ta equipment. Muna siyang ti-account equipment. Pila? 250,000. Muna siya class mag-post. Then, 11/16. Lang tada. Then, nag-credit to sa diba cash. So, post na di. 11/16. Then, accounts payable. So, are. Muna siya ti-accounts payable. Okay. 125. Oops. 125. 11/15. Yan. Amo na sa kas mag-post. Do ginbuka ta si general ledger kag ginbutang ta sa T accounts. Okay. Amo na sa. So, sa posting. Next is the subsidiary ledger. Si subsidiary ledger, amo naman siya ya ang buka version ni general ledger, no? Ang may subsidiary ang mga accounts nga may subsidiary ledger kita is the accounts receivable and the accounts payable. Why? Sa accounts receivable, ano na dagani? Collection ta from customers. Pila ka bilog aton customers. So kung hindi mo maisip, kinanglan mo ni. No? Nga si customer. Dira ta ma-organize, no? Kag ang aton bala nga recording, kag ang the term is, yes, the term is organized. Example, may pulo ka major, hindi, nabuon ta. Example, may 5 ka major customers. Customer A, customer B, customer C, customer D, and customer E. Hindi tanan mayo nga payer. May ara da customer nga pasaway, no?
kung accounts receivable na tanan mo i-record, di mo mabalaan kung sinong nagbayad, kung sino pang wala kabayad. That is why kinahanglan ta ni si subsidiary ledger para mabalaan ta kung pila ang balances ni customer A, B, C, D, E at the end of the reporting period. Kay base si A, impas na, si B may balayran pa, si C wala bayad-bayad, and the other customers, amo na mabalaan ta kung sino ang good payer, kag kung sino ang dako pa aton receivable, kung sino aton nga sulokton, no? Kay base balaga pa utang lang ta, record lang ta accounts receivable, di ta matrace kung diin pa ta to manukot. So amo ni sa nga kinahanglan ta subsidiary ledger. Amo man sa aton nga accounts payable. Wala ta kabalo kung sino ta mabayad, no? Sige lang ta bibayad. Gali overpayment na ta or wala na gid ta bayad-bayad, so muna no para ma-monitor ta, proper monitoring sa aton nga balayran, proper monitoring sa aton mga sulukton. So amo na sa muna siya ang purpose ni subsidiary ledger. So kung himuan ta ni sa subsidiary ledger, example di direta lang butang no, example B diri accounts receivable. Wrong spelling. Okay. So butang ta rebase si tatlo ni subsidiary ledger ni accounts receivable. Customer A. Pero class example ani sa klasan, di magid nga sa general ledger mo ni sa ibutang may separate. Oops. Nako ang akon nga. Nako akon nga no background. Okay, sorry. Ano ni? Wala pipintang ano ang kwarto pa, so manang kinatabunan ko green screen kag kung feel ko nga magbutang ko background pala sa Zoom, so hindi siya magano gid, but bumigay siya class. Okay, customer A, customer B, customer C. Okay, so as with our payable, butang ta aring tatlo ni mo ni siyang subsidiary ledger sa aton accounts payable. C, supplier 1, supplier 1, supplier 2, and supplier 3. Okay. So, butang ta si Mr. Ronias may transaction. May transaction sa So, may kinbakal sa iya si customer A worth 30,000. So, pero nangutang si customer A sa iya worth 30,000. So, ano itong journal entry? Accounts receivable, customer A, utang tagid na class, credit, sales. Sales, 30,000. Nag-utang si, then description. Nakumputang description class ha. Hindi na lang gani. Sales for the day. Okay. Hindi, manggit nga mo, gini class ha. For brief description ng kuno mo. Hindi na lang gani. Sales on account. Kung gusto nyo accounting term gid. Then nag-utang si customer B sa iya, no? Same ano man. Accounts receivable, customer B. Pila kinutang ni customer B, butang ta 20,000. Then same ang description class. I will not be particular sa description diri sa aton nga illustration para makita nyo lang paano siya gina-record. Then pero may napiyaran ka mo. Pwede ta ni siya ma-compound actually. Pero para makita nyo lang isa-isa. Accounts receivable, customer C, utang si sino,
Palmox. Then sales 50,000. Ang utang niya kay Mr. Umias. Okay. Munang ang transactions ta. So, miss isa-isahon tani po sa sa nani General Journal. Sa General Ledger dire. Kung isa-isahon nyo, pwede man. Pero pwede tani isa lang kapag post dala sa aton nga mother accounts receivable nga ti account. So nga a mother how? Pwede tani siya matotal. If this happens within the same day, butang ta November 17, amutong hambal ko sa inyo, pwede to siya ma-compound entry. How? We debit accounts receivable. Hindi na tayo magbutang class customer A, customer B, customer C. Accounts receivable lang with a total of 100,000. No? For example lang ha, disregard ni siya mga transactions. So for example, king compound entry tani sa debit accounts receivable then sales. Pila? 100,000. Pero ang accounts receivable tani, tatlo ka customer ang related sini. That is why kinanglan ta si subsidiary ledger. Post tani sa aton nga general ledger 100,000, that would be November 17. Then credit sales. Okay. Tapos diri si sales. Sample lang ha, ready si sales. Miss nga sa liability ha. Disregard class, importante makita nyo lang yung sa T account. 100,000. November 17. So since tatlo to ka customer kag para ma-monitor tamayo aton nga mga sulukton sa ila, post to sa aton nga subsidiary ledger. Si subsidiary ledger muning mga bata ni accounts receivable. That is why mo tumambal ko sa inyo nga siya ni si mother accounts receivable. Then may mga bata siya, muni siyang accounts receivable. May tatlo siya ka bata. Ang tatlo ka bata, muni siya nga atong nga major customer si A, si B, si C. So pila to utang ta kay A? Pila utang ni A? 30,000 debit. Okay, do accounts receivable, account pa ni siya class, so same siya. Kung ano ning natabo, mamanati ang effect sa iya. Pila utang ni customer B? 20,000. Pila utang ni customer C? 50,000. No? Tama na. So, naposta na sa aton general ledger, sa aton subsidiary ledger. Butang ta. Nagbayad si C 10,000. Ano ang entry ta? We debit cash. Nagbayad si C ha. 10,000. Accounts receivable. So, tandaan nyo lang ha. Nagbayad si C 10,000. Nagbayad si A 5,000. Nagbayad si B 15,000. Okay. Ilatanan imo na baton 30,000. Assuming natabo naman isa sa same day na naman. Pero hindi hindi same day. Same date but not the same as sa date sini. Iti nga ginaka receivable mo gani di ba? Yung ginutang niya subong pagka next week ya pabigin bayaran naman na siya. So pagka next week na like next week na subong. Example sa naton entry. Kuyara na nga sa excuse me class. Excuse me danay ha. Sorry gid sa nga akon nga messy nga room.
Ito ko. Gitiner na din sa kwarto. Napasayod lang. Okay. O, siya ni. Ang nagapangaskas. Nun. Katok. Nangaskas ka gid. Pwede nga ni ko siya pag-aprihan. Kay, gamo-gamo. Okay, continue. So, pila to gani? 30,000. 30,000 imo na baton. Okay. So, post ni sa kay mother accounts receivable 30. Butang ta November 20 ni natabo. Then cash. Sa class mag-post. Amo na siya ka-ute. Okay? So, since tatlo ni ka transactions, tatlo ka customer nagbayad, so butang ka si A 5,000, so nagbuhin si A nagbayad sa, no? 'Di ba? Nag-credit na di sa aton na accounts receivable nga mother accounts receivable. Syempre, ma-credit na ta di sa iya nga mga bata. Then customer B, pila ginbayad ni customer B 15,000. Then, pila ginbayad ni C 10,000. Okay. So, anong purpose sa subsidiary ledger? Kung gusto ta mabalaan, pila pa sulukton ta kay A, pila, utang ta ha. Example B, end of the reporting period, ma-report ka monthly. Kuhaan ko na lang class. Okay. Ma-report kita monthly. End of the month, gusto ta mabalaan, ang sulukton ta kay A, kay B, kay C. No? So, 30 minus 5. So, aton debit, mas dako sa aton credit. So, dili ta minus. So, to be 30 minus 5. Pila pa sulukton ta kay A? May 25,000 pa ta nga sulukton kay A. Si B, 20 minus 15. So, may 5,000 pa ta nga sulukton kay B. Kay C, dako pa sulukton ta kay C. 40,000 pang sulukton ta kay C. So, total ta atong tanan nga subsidiary ledger. So, 40 plus 5 plus 25. So, we have 70,000 nga receivable. Kung diri, makita ta, 100 less 30, si 70,000 ang aton receivable, which consists of 25,000 nga receivable kay customer A, 5,000 nga receivable from customer B, and 40,000 receivable from customer C. Okay. 70,000. Means ang accounts receivable, tanan customers lang ang unod sina. If you have other mga receivables not related to your sales, no, mga not related sa imo nga business, example B, overpayment sa imo nga example naka-overpayment ka sa imo supplier, di syempre may receivable ka, may ululian sila sa imo. So yan, di mo na kinanglan nimuan mo na sa subsidiary ledger nga, pirmi ka na lang ya may refund. So if mag-amo na, so poor ang imo nga monitoring sa imo payables man, kay sige ka bayad, wala mo gina-monitor, tapos pagkaulihin mo lang yung walaan, may refund ka. Or worst is, hindi manugid si supplier sa imo nga may overpayment ka. Kung wala ka pagid naga-monitor sa imo payable, no? Gabayad ka lang gabayad, wala ka ga-monitor. So usually amo ginang matabo, no? So di ta naya kinanglan mo ang subsidiary ledger. Next is, so muna sa hang subsidiary ledger ta. Okay. So we're done with that. So I'll make another video for the accounting cycle lagi dya. Okay? So ano nisa? May note ko. Okay. So we're done with that. So tani gin ko no, gintunga ko sa duha no. Anyway, so malawig-lawig ni nga lang to sa YouTube. So thank you very much. Have a nice day ahead, class. Thank you.